Pinakakasuhan na ng Ombudsman ang 25 tao na nasa likod umano ng paglustay ng Malampaya Fund. Lusot naman sa kaso si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Executive Secretary niya si Eduardo Ermita. Narito ang unang balita ni Bernadette Reyes. Kulang daw ang ebidensya para maiugnay sa iligal na paglustay ng 900 million peso Malampaya Fund si dating Pangulong Gloria Arroyo at ang Executive Secretary niya na si Eduardo Ermita. Kaya di sila kasama sa pinakakasuhan ng Ombudsman ng plunder, 97 counts ng graft at 97 counts ng malversation. Pero kasama sa 25 kataong kakasuhan sa Sandigan Bayan ang 2 cabinet secretary at ilang undersecretary ni Arroyo noon. Base sa resolusyon ng Ombudsman, bigong mapatunayan na nakipagsabuatan sina Arroyo sa ilang akusado sa illegal diversion ng Malampaya Fund na pantulong sana sa mga mangingisdang nasalanta ng bagyong Ondoy at Pepeng. Kasama sa kakasuhan sina dating Budget Secretary Rolando Andaya Jr. at Undersecretary Mario Relampagos, dating Agrarian Reform Secretary Nacer Pangandaman, Undersecretary Narciso Nieto at Director Teresita Panlilio. Kasama rin si Janet Lim Napoles, ang tinaguriang utak sa likod ng pork barrel scam, 2 anak niya na sina Joe Christine at James Christopher at kapatid na si Reynald Lim. Dawit din ang mga kinatawan ng mga peking NGO ni Napoles at ang bank manager na si Winnie Villanueva. Isinama rin sa kakasuhan si Ruby Tuason na sangkot din sa mga kasong pork barrel kaugnay ni na dating Senador Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Dating Social Secretary ni Manila Mayor Joseph Estrada si Tuason noong Pangulo pa ito. Naging staff din ni Jinggoy at sinasabing malapit kay Janet Lim Napoles. Si Tuason ay kasal sa pinsan ni Attorney Arroyo, asawa ni Congresswoman Gloria Arroyo. Inamin ni Tuason na tumanggap siya ng 242.77 million pesos na kickback. Ayon sa Ombudsman, hindi dito nagtatapos ang investigasyon nila sa Malampaya scam. Kailangan daw kasing malaman kung kanino napunta ang mahigit 242 million pesos na umano'y kickback ni Tuazon. Let's see what will happen. If the investigation of the FIO will point to liability of Mrs. Arroyo, there's nothing that will prevent the office to consider indicting her. Otherwise, the case dismissed, the dismissal of the case remains as is. Tinuring na tagumpay ng kampo ni Arroyo ang pagbasura sa kaso laban sa dating Pangulo. Umaasa sila na ito na raw ang huli sa mga umano'y walang kwentang kaso laban sa dating Pangulo. Sinisikap ng GMA News na kunin ang panig na iba pang akusado kaugnay ng kaso. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.